Ayun guys, may bisita tayo. Toy, si Jonard, good morning. Hello po, good morning po. Ano ginagawa mo dito? Hello po, nangangamusta lang po. Kamusta lang? Wait lang. Nakalak. Nakalak pa talaga. Wait lang. May bisita tayo guys. Ay, pasok ka muna. Wait lang. Ayun, pasok. Dito muna. Ilagay mo na lang muna dyan siguro yung bike mo. Tapos kuha lang ko ng anong upuan natin. Opo. Usap muna tayo dito. Ayan. Pasok dito. So yun guys, meron po tayong bisita. Sa mga hindi po nakakilala, ayun po, ang aking beneficiary po si Jonard. Yan, kamusta ka naman dyan, Jonard? Hello guys. Ayan. Bali, binisita tayo ni Jonard. Bakit ka napunta dito? Bakit gusto mo akong kamustahin? Kasi nakita ko po sa vlog na may injury ka po. Dahil po. Dito, di pala kita. Dito guys, sa aking fractured po. Napapanood mo din naman yung mga live or vlog ko. Opo. Ayun nga, kaya lang, hindi ako kasi makapag-message din sa'yo, hindi din kita mapuntahan kasi nga, doon din sa nangyari sa paa ko. Bali, kahagising ko lang din guys. Nag-live ako kanina and then nagkatulog po ako ulit. And narinig ko si Jonard na nagtatao po. So, gusto din kitang kamustahin. Buti na lang talaga pumunta ka ngayon kasi meron din akong gustong ibigay sa'yo. So, salamat din sa pagbisita mo sa akin, sa pag-aalala mo. Nakakatawa naman na naaalala mo din ako and may concern ka din sa akin. So, kamustahin mo na? Kamusta? Naka-enroll ka na ba? Mapa-enroll po sana ng Lunes kaso wala si ma'am. Mag-seminar daw po. Okay. So, ngayon, itatry mo din mag-enroll? Opo. Baka andyan na po sa school. I-try mo na lang tapos kung may kailangang bayaran, i-send mo sa akin yung resibo or kung wala man, may ibibigay naman ako sa yung blessings. Bali, may nagpabigay din kasi dahil nakita yung kasipagan mo, di ba nag-vlog tayo nung nakaraan. Sobrang natuwa yung mga kapatid ko, mga K-boys, kasi meron daw akong beneficiary na katulad mo, napakasipag mo. Kahit tanghali, nagbebenta ka, tapos kung saan-saan ka. Ano yung pinakamalayo mo naabutan pala na nagbebenta ka? Saan yung pinakamalayo? Sa San Lorenzo po. San Lorenzo, mga ilang oras ang ilang minuto ang biyahe? Mga 30 minutes po. 30 minutes, dala-dala mo yung bike tapos may dala ka pa sa likod. Opo. Grabe. Ganyan po kasi pag si Jonard. And ngayong pasukan pala, anong grade mo na? 9 po. Grade 9. Na dapat grade 10 ka na? Or tuloy-tuloy pa din dapat? Tuloy-tuloy po din po dapat. Tuloy-tuloy pa din dapat. So sakto lang naman yung edad mo sa Hindi po. Ilang taon ka na ba ngayon? Mga 20 po, this June 19. 20. Dapat po. Halos kasi edadan mo lang sila Fran, sila Joy. Dapat po, ano na ako mga second year. Grade 9. So nag-stop ka pala talaga kasi nga, alam niyo naman po yung dahilan dahil din po sa financial din talaga. Pero kung may magpaparal po sa akin, magpupursige po ako kapag tapos. Ayun po mga kalingap. Narinig niyo naman po yung porsigido talagang mag-aral si Jonard. Pero ayun, nandito naman ako, si Kuya Rain mo, ang Team Kalingap. Malay mo may mga gustong mag-suporta sa'yo, mag-sponsors. And syempre ako din, nandito ako, tutulungan kita. Kung ano yung maaabot ko, kahit pa paano makakatulong naman ako kahit konti, di ba? And lalo na ngayon may nagpabigay sa'yo ng blessings, pambili ng mga school supplies, and ako din magbibigay din sa'yo. So, ngayong araw, ano gagawin mo? Magbebenta ka ba? Maghahanap ka man trabaho? Maghahanap po at ng trabaho, tapos magbibenta. Para may pandagdag pang gamit. Pumunta din po ako dito kuya para maghingi po ng sa school supply sa school. Ay, sakto. Buti na lang. Gustong-gusto na talaga kitang i-message, papuntahin dito. Kaya lang baka hindi kita kasi maasikaso kasi nga dahil po dito sa fractured ko po. Hindi din muna po ako makalabas, hindi din po ako makabuhat. So, kailangan ko muna pagalingin po. Kailangan ko muna ipahinga talaga. Dahil nandito ka na din naman, kukunin ko lang yung blessings na may nagpabigay kasi ng blessings sa'yo. And syempre may bibigay din ako sa'yo. Wait lang. Kunin lang natin. So ito guys, kasi nagpaplano ako magpa-feeding program and then mamigay ng mga school supplies. So sa ngayon kasi, ang nabibili ko pa lang is bag. Meron na ako 100 pieces na bags. And kung gusto mo, pwede din tayong mamigay, kasama ka. Pwede mo kami samahan. Mamimigay ako kami naman mga kapatid ko ng mga K-boys ng school supplies sa mga bata talagang walang kakayahan makabili ng mga bags,
Katulad ng mga ballpen, pencil, yung mga school supplies, and then, diretso kami magpapa-feeding program. So, sakto, dahil nandito ka, bibigyan na kita ng isa. So, ito, sobrang ganda nito, sobrang tibay, kasi naka-brass cotton na siya. Ito, and sakto din kasi gray and black. Ayan, hindi lang siya, pero pwede ka pang bumili. Kung anong gusto mong ilagay dyan, kung anong kailangan mo sa school, pwede ka bumili. And ayun nga, meron din kasi nagpabigay ng blessing sa'yo. Shoutout po kay Ate Malago. Ate Malago Bing. Ayun, shoutout mo kasi nagbigay siya ng 1,000 pesos para sa pang-school supplies mo. Thank you po. Salamat po Ate Melagubin. Ayun. Salamat po Ate Malago sa pagbigay po ng blessing kay Jornard. So, makakabili ka naman ng school supplies niya ng 1,000. Opo. Yung kung anong kailangan mo. And, syempre, ako din, magbibigay din ako ng blessing sa'yo. Bibigyan kita ng 1,000 pandagdag. Thank you po. Ayan, bali meron ka ng 2,000 ngayon. And kapag may kailangan ka, katulad dun sa schools mo, kung mayroon kang resibo na kailangan or kailangan bayaran, sabihan mo kung baka makatulong ako. Opo. Diba? And syempre, sa lahat po ng nagsusubaybay po sa aking YouTube channel, maraming salamat po kasi may mga naibibigay din po akong mga blessings and pandagdag po sa mga beneficiary ko. So ngayon, syempre, gusto ko din ipakita sa kanila na kung gaano kakadesidido talagang mag-aral. Di ba kitang-kita nyo naman po sa mga vlog po, kahit po kainitan, nagtatrabaho po siya para po makaipon. And ikwento mo kasi may mga nabalitaan ako na nung mga nakaraan is nag-compete ka sa bisikleta. Opo. So, kwento mo nga yung bago ka, di ba nung nakaraan nagkwento ka din na nanalo ka pang 16, yung matagal na, Opo. pang 16, tapos nag-compete ka 2 beses na. Sige, kwento mo ano nangyari nun, saan and kailan yun? Sa Montigway po yun, approach po namin sa team namin. May team ka na din. Opo. Oh, anong nangyari doon? Nakaka-chamba po, nakakuha po ng first place. First place. Oh, yung galing. Ano yung team niya nun? Ikaw lang. Team po namin, lahat po ng team namin, pinaglalaban po kami ni sir para kukuha siya ng racing team para sa 5 months sa labo. Ay, grabe. Ang galing. The first place kayo. Anong natanggap niyo naman doon? Mababa lang po si sir man lang po nagpa-premium ng 1,000 lang. 1,000 isa? Or, okay na din. Makakatulong na din sa'yo, champion. And then, nung nakaraan naman, meron ka pang nilabanan? Tapos yung second place po, konti lang po, sa 500 lang po. 500. Saan kailan naman yun? Sa Montigway po ginaganap, doon sa may unahan po ng Bagasbas. Ilang ano naman, gano'ng kalayo naman yung pinag-release niyo? Laps ka po doon ng 10 beses. Ay, ang galing. Tingnan niyo naman po, di ba? Ay, saan mo naman ginamit yun, yung mga napanalunan mo? Yung iba po, pinampaayos sa bike, tapos nagbili po akong mga kailangan kong mga pagkain. Kitang-kita niyo naman guys, di ba? Sariling-sarili na po talaga niya yung mga napapanalunan niya is binibili po niya ng sarili. And dun sa bike po, natutuwa ako dito kasi alagang-alaga po talaga niya yung bike niya. Dahil siya din po yung nagpundar niyan, pinaghirapan po niya, kaya pinapaganda niya. And pinay-prepare po talaga niya sa lahat ng mga laban niya. And katulad ganito, paano yan? Pag mag-school ka na, paano yung pagbabike mo, paano yung pagtatrabaho mo? Titingnan ko po kung kayang pagsabayin. Pero kung kayang pagsabihin, pagsasabayin mo naman. Opo. Mali mo may mga gusto pang magbigay ng blessings diyan, ipapabigay natin, 'di ba? Nandiyan lang naman and kitang-kita naman sa iyo na gusto mo talaga and desidido ka talaga mag-aral. Pero sigurado kapag nagsimula ka mag-aral, dapat tuloy-tuloy na. Opo. Kasi nung nakaraan, 'di ba, nung na-vlog kita, nag-aaral ka tapos nag-stop ka bigla. Opo. Sana wag na 'yun mangyari. Pero ano bang nangyari dun sa bakit ka nag-stop nun? Dami pong may mga bayad mo, tapos di ko kahit wala pa pong trabaho. Tapos medyo kulang sa pera. Financial talaga. So ngayon, saan ka nakatira pala? Sa Alaweo po. Sinong Sa kaibigan ko po. kaibigan mo? Dati di ba nasa tita ka? Ngayon sa kaibigan mo na naman uli. Opo. Bakit ano naman nangyari dun sa tita mo? Opo, alis lang po at ang higpit po na masyado. Hindi ka makabelo. Baka hindi ka din makapagtrabaho. Opo. And baka hindi ka din makakompete. Mga ganun. So, pinili mo na lang muna na humiwalay. Pero kaya mo naman ba? Opo. Sa 20 years old, guys, and 3 years ka din nag-stop, di ba? Halos 3 years paputol-putol. Kasi dapat second year ka na eh. Hindi pa nga, grade 9. Ako nga dapat pa second years. So, grabe.
dami talagang pinagdadaan nitong batang to. Sa murang edad, guys. And nakikita ko dun sa Facebook mo, parang magra-ride ba kayo ng Batangas? May plano po ba kayo? May plano kayong pumuntang Batangas na nakabike lang? Opo. Ooh, grabe, napakasipag. Para saan naman yun sa puntang Batangas yun? May karera po dun sa June 5. June 5. Anong meron doon? May palaro ba? Opo. May palaro din. Grabe, tingnan mo kahit... Paano yung pag-aral? June 5, hanggang kailan kayo doon? Kailan yung school mo? June 8 man po ang start, Lunes. Lunes. Basta, ang advice ko lang, sana yung hobby mo, yung ginagawa mo is hindi maka-apekto sa pag-aaral mo. Dapat, kung pagsasabayin mo, dapat kaya. Kung papipiliin mo kung kailangan mo i-stop muna yung pagbabike mo, i-stop muna, i-set aside mo muna kasi mas importante yung pag-aaral. Opo. Kasi yung pagbabike na is nandyan lang yan. Yung pag-aaral, pag habang tumatagal, mas lalong lumalayo yung opportunity na dadating sa'yo. Katulad ng mga trabaho. Yung pagbabike, I know, yung pagbabike na yan, syempre, hobby mo yan, gustong-gusto mo yan. Pwede mo naman, lagyan mo ng time. Sample yung pag wala kang pasok, doon ka mag-bike. Kapag may compete ka, pwede ka naman siguro mag-excuse kahit half day lang. Parang ganun, wag mong i-focus dun sa isa. Parang dapat i-balance mo talaga siya. Lalo na sa pag-aaral, kailangan mo i-focus yan. Kamusta yung pag-aaral mo? Okay naman ba? Nahihirapan ka ba sa pag-aaral mo? Okay naman po. Medyo nahirapan lang konti sa English. English, parehas kami guys. English kasi yan eh. Pero anong paborito mong subject? What po? Math. Uy, makimat din ako dyan. Pero sana wag mong sayangan yung mga opportunity na binibigay sa'yo, ha? Katulad nitong mga napapanalunan mo nung nakaraan, gamitin mo talaga siya sa tama. Itong mga binibigay sa'yo mga blessings, sana gamitin mo din sa tama, ha? Opo. And anong gagawin mo dyan? Bili pong mga gamit sa school. Tapos pang allowance. Pang allowance. So, bilhin mo yan, ha? And then kapag nakabili ka na, update mo na lang ako. Hindi na kasi, ang plano ko po talaga kasi is isasama ko po siya pagbili ng mga school supplies. Kasama po nung kasi bibili din po ako ng mga gamit, mga supplies na ilalagay ko sa mga bags na ipapamigay po natin. Kaya lang, hindi ko po magagawa. Baka magawa ko pa is second week po ng June. And pasokan na po nila Jonard. So, hindi ko na po magagawa. Buti na lang talaga, binisita tayo ni Jonard. Jonard, salamat talaga na binisita mo po. Anong sa tingin mo dito sa Paco? Kaya pa naman. I mean, di ba syempre sporty ka din, nagbabike ka. Syempre sobrang hirap kapag may diferensya sa paa. Na injury. May injury ka. So sa tingin mo, gaano kahirap kapag may niraramdam na ganito, may tama sa paa? Siyempre po, abala yung mga pagkilos mo, tapos yung mga gawain niyo po. Tapos, lalo sa sport niyo po, alam mo, basketball. Makakatigil ka mag-ensayo. Kaya nga, Para sa bike lang po din. Pag may injury ka, tigil ka muna. tigil Rest muna. day. Kaya nga, di ba, ito kasi 1 year na to. Ginawa ko na talaga, kala ko kasi gagaling. So, pinapahinga ko lang siya. Kapag okay na, kapag hindi masakit, nilalaro ko na naman. So nilalaro ko naman siya. So, tuloy-tuloy lang hanggang nag 1 year na, naisipan ko na dapat talaga ipagamot ko. Kaya sa mga may injury dyan, huwag niyo pong patagalin kasi mas okay na mas maagapan. Ganun ka din, di ba? Na-injury ka ba sa pagbabike? Na-injury ka na din. Ano ginagawa mo? Pinapahinga ko po, rest day. Tapos pinapahilot ko po. Kaya nga ito yung pinili ko muna kahit mahirap kasi syempre hindi ako makakapalabas, hindi ako makakapag-vlog masyado, hindi ako makakapag basketball, volleyball, or sportsman dahil po sa kalagayan ko. Pero sa tingin ko naman worth it naman yung paghihintayin pagpapahinga po. Kaya sa mga naghahanap po dyan na kung bakit hindi po nakakapag-vlog, and hindi nakakasama sa mga kapatid po natin K-Boys is, ayan po, dahil po dun sa fractured po natin. Pero soon, magiging okay din po ito. So, ayun, Jonard, thank you so much sa pagpunta. Sana makatulong itong maliit na halaga. And kay Ate Melgo Bing, thank you so much. Shoutout sa'yo, ate. Salamat sa suporta mo po sa akin. And ayun lang, guys, sana suportahan niyo po ang aking beneficiary na si Jonard. So, Jonard, ingat ka ha sa pag-uwi. Saan ka na pupunta ngayon? Pangalawihan na po. Okay. Sige, uwi ka na muna. Medyo maaga pa guys. Ang aga nga ng gising ni Jonard eh. And sana ingat ka sa dana. Sobrang delikado. Sobrang daming na-aksidente. Kaya dapat doble ingat ka. Bata ka pa. So madami pang pangarap. Madami ka pang ma-achieve sa buhay. Salamat po sa Team Kalingap at salamat din po kay Kuya Ray. Ayun, thank you so much. Sabay na lang tayo. One Kalingap, one family sa isang tahanan. Ayun, bye-bye guys.